Hello guys, ayan. So, good morning, good evening, and good afternoon kung ano mang oras ninyo mapapanood ang video na to. So, welcome sa ating channel. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please click the subscribe button and hit mo na rin ang notification bell button para updated ka every time na meron tayong mga bagong upload na videos. Pag-uusapan muna natin ngayon, ano yung mga documents na kailangan mo sa renewal ng inyong rehistro ng inyong sasakyan at kung magkano ang estimated cost na abutin mo kapag nag-renew. Updated po ngayong taon 2026. Okay. So, guys, ito yung mga documents na kailangan nating i-prepare. No? Unang-una, yung original na ORCR or photocopy. No? Kung fully paid na ito, kailangan, syempre, dala nyo yung original copy. And kung hindi man, photocopy. Pero syempre, kahit nasa inyo na yung original copy, kailangan photocopy pa rin yung ipapasa natin. Okay. Then, sa photocopy, 1 copy each. Ano po? Sa OR at sa CR. Then, kailangan din natin ng valid CTPL insurance or yung compulsory third party liability. Ito po ay mula sa mga LTO accredited na insurance provider. No. So, mas maganda kung bago tayo pumunta ng LTO, meron na tayong CTPL insurance policy. Ano po? Then, ito ay valid siya for 1 year. Okay. So, pangatlo na kailangan natin na i-prepare is yung Certificate of Emission Compliance. Okay. So, kailangan mag-undergo ng sasakyan natin ng emission testing. Okay. Sa emission testing, okay, nandyan po, pwede tayo magpa-emission test sa mga accredited emission testing center ng LTO, no po. So dito titingnan lang naman may machine or may aparato sila, ano tawag doon. Inilalagay lang yan doon sa tampotso ng sasakyan, tapos mami-measure na doon kung pasok ba yung yung usok ng sasakyan natin. Okay. Doon sa emission test, guys, ito yung tinitingnan doon kung pasok yung usok doon sa tinatawag natin na uh, Chain Air Act. Ano po? So, di ba may batas niyan na uh, pasok lamang doon yung usok ng sasakyan natin. So, dapat hindi sobrang itim. No? So, may mga pasokatan sila dyan para yung usok ng sasakyan natin ay makita natin kung ito ba ay pasok or hindi. Okay. Then, yung Motor Vehicle Inspection Report or MVIR. So ito ay mula sa mga accredited inspection center pa rin ng LTO. So ano ba yung mga tinitest dito sa Motor Vehicle Inspection Report? So una, yung brake test titingnan, yung brake natin, sinusukat nila kung pantay ba at malakas ba yung kapit or yung hatak ng preno ng sasakyan natin. Okay, then ang isa pa dyan, yung suspension test. And also, syempre, napaka-importante, lalo na kung nagbabiyahe tayo sa gabi at kung maulan, yung headlight test. No? So, kailangan, chinecheck nila yan gamit ang kanilang headlight tester. No? So, chinecheck dito kung tama ba yung direction ng headlight natin, hindi ba masakit sa mata ng kasalubong natin. So, yun yung mga tinitingnan doon sa headlight test. Then, speedometer. So, dito naman ay tinitingnan kung tugma ba yung bilis ng makina dito sa dashboard ng sasakyan natin. Na wherein tugma din siya kapag sa totoong tumatakbo na yung sasakyan natin. Okay, at ang sunod pa, yung emission test, tapos yung sound test, no. Tinitingnan kung uh, hindi dapat susobra sa 99 decibel. So, ang decibel, ito yung pang-measure ng sound wave, no? So, dapat daw hindi lalagpas ng 99 decibel ang ingay ng makina o tambutso ng sasakyan natin. Yung mga kailangan dalhin natin, no? Una, original and photocopy ng ORCR ng sasakyan natin.
valid CTPL insurance or compulsory third-party liability insurance, and certificate of emission compliance. And ang pang-apat, yung Motor Vehicle Inspection Report or MVIR. So, under doon, nabanggit ko yung brake test, yung suspension and side slip test, headlight test, speedometer, emission test, and yung sound test. Okay? So, eto guys, tip ko lang sa inyo bago kayo pumunta ng LTO for emission testing, no? So, make sure na linisin muna natin yung sasakyan natin, lalo na yung ilalim, na kung saan doon tinitingnan yung chassis number, no? Para malinis, makita agad yung chassis number. And kasi isa sa mga tinitingnan, yung modelo ng sasakyan natin, no? And ayusin din natin kung may kung alam natin na mayroon tayong mga busted lights diyan, no, i-replace na natin, palitan na natin para hindi na tayo maabala pagdating doon sa LTO renewal mismo. And make sure na puno ng tubig at langis, no, yung nasa tamang level yung langis at tubig natin. Okay? Then ayan, ito guys, ito na yung mga estimated cost na sa akin ha, sa sitwasyon ko since ito ay sedan, no. So ito siya. By the way, ito yung range dito per area kasi to or per province, iba-iba yung rate, 'di ba? So depende diyan sa lugar niyo. Basta dito sa amin sa Laguna, yung emission test, no, nagre-range siya ng 450 to 550. Pero sa akin yung binayaran ko is 550. No, yung CTPL insurance, meron siya sa Cebuana, meron sa Imluwilier, pero kumuha kami doon sa dati naming provider last year, since renewal ngayon, so doon ulit kami kumuha, 700 pesos. Tapos yung renewal mismo na binayaran sa LTO is 1,600. So ang total cost na binayaran namin, no, is 2,850. Ayan. So kaya sa mga nagtatanong diyan kung ano ba yung mga documents na kailangang i-prepare sa pag-renew ng rehistro ng sasakyan, ano-ano yung mga documents, magkano ba yung dapat babayaran, no? So, panoorin niyo po itong video na to, no? Ito ay updated. Ito yung requirements ngayong 2026. No po. At, ayun, maraming salamat guys. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and also hit mo na rin ang notification bell button para updated ka every time na may mga bago tayong upload na videos. And I hope nakatulong po sa atin, no, itong video na to. Thank you very much and bye-bye!